Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga diyos-diyosan, at ito ang kanilang sinabi, itatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga Samaria, nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi iyan Diyos, kaya't ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Ephraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog, naghahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ang Diyos na may nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita, at hindi rin makakita mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam, mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong Diyos na gumawa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siya ang iyong sanggalang, laging handa na tumulong. Kayong mga saserdote sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iingat at ilalayo sa masama. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipe. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay dito po sa ating pagninilay ng salita ng Diyos dito sa TV Maria. Sumainyo po ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Dalawang reaksyon po at pananaw sa buhay ang maaari nating pansinin sa ating Ebanghelyo. Tingnan natin yung reaksyon ng mga Pariseyo, yung pananaw sa buhay ng mga Pariseyo. Alam niyo po, itong mga Pariseyo, kilala silang marahas sa kanilang panghuhusga. Kasi
ipinagpipilitan nila at ipinapakilala nila yung kanilang mga sarili na tapat na sumusunod sa batas, nagpapatupad ng mga batas. Pero alam niyo po yung nakakalungkot, paano ang naging bunga tuloy nito, naging marahas silang humusga. Ang bunga ng kanilang mga paninindigan, sana nga pag-ibig sana nga pagmamalasakit, pero panghuhusga. Kaya pansinin po natin, maraming pagkakataon, makikita natin ito, yung paniniwala nila na yung sakit, yung karamdaman, bunga ito ng kasalanan. Kaya nga para sa kanila, yung taong may sakit ay deserve lang niyang magkasakit. Deserve lang niyang magdusa kasi makasalanan siya. Deserve niya ang lahat ng pinagdadaanan niya. Kaya nga, idinamay pa si Jesus. Para sa kanila, yung ginagawa ni Jesus, kinukonsinti niya yung kanilang kalokohan. Kinakampihan ni Jesus yung kanilang kasamaan. Kaya nga, umimbento sila ng kwento. Minasama nila yung ginagawa ni Jesus at pinagbintangan nila na itong si Jesus, kakontsaba ng prinsipe ng kasamaan. Alam niyo po, nakakalungkot, maruming makipaglaban itong mga Pariseyo. Para patunayan na matino sila, para patunayan na sila yung tama, nag-iimbento na ng kwento. Nagkakalat na ng fake news. Alam niyo, pagod na siguro tong mga Pariseyo na para patunayan lang na mabuti sila. Sumusunod sila sa batas para hangaan sila ng mga tao, nagbubuhat ng sariling bangko. At naghihintay ng susunod na pwedeng gawing issue laban kay Jesus. Alam niyo, kapag hindi na po tayo patas sa buhay, kapag marumi na tayong makipaglaban, kapag wala na tayong habag, malupit na tayo. Wala na tayong kakayahang magmalasakit. Kaya nga kakaiba yung reaksyon ni Jesus. Sa harap ng kalupitan nitong mga Pariseyo, dahil merong kapwang nangangailangan, hindi inuna ni Jesus na damdamin yung pagbibintang nitong mga Pariseyong ito. Ano yung unang naging tugon ni Jesus? Habag at malasakit. Ito yung laging motibasyon ni Jesus. Kapag merong nagugutom sa harapan niya, kapag merong nangangailangan sa harapan niya, kapag merong inaalihan ng masamang espiritu sa harapan niya, ang unang ginagawa ni Jesus, dahil ang motibasyon, ang nagtutulak sa kanya na magmalasakit ay yung kanyang pag-ibig, yung kanyang habag, yung kanyang malasakit. Ito yung laging motibasyon ni Jesus sa anumang ginagawa niya. Hindi nagmamadaling humusga, nagmamadaling magmalasakit. Minsan nakakalungkot na parang nagtatagumpay yung kasamaan. Pero mayroong paraan para patumbahin natin yung kasamaan. Huwag nating tapatan ng kasamaan yung kasamaan kasi magiging totoong kampo na rin tayo ng kasamaan. Ano na lang ang pinagkaiba natin sa mga nananakit sa atin? Tapatan natin ang kabutihan. May mga pagkakataon na nakakapanghina ng loob na pagkatapos mong gawa ng kabutihan, ang isusukli lang sa'yo, kasamaan. At nakakasama ng loob ito. Nakakapanghina ng loob ito. Kapag nakakapanghina na ang kasamaan ng iba, huwag kang sumukong maging mabuti.
Huwag kang manghinayang na ang naging bunga lang ng kabutihan mo, binigo ka ng mga ginawan mo ng kabutihan. Isusuko mo yung paggawa mo ng mabuti. Kasi sasabihin mo, nasasaktan lang naman kasi ako. Gagawa ako ng mabuti pero susuklian lang ng masama. Nasasaktan lang ako. Ano bang napapala ko? Pero mga tagasunod tayo ni Jesus. Pansinin niyo po si Jesus. Hindi siya gumanti sa kalokohan ng mga Pariseyo na ikalat ang balita na kampon siya ng kasamaan, ng prinsipe ng kasamaan. Anong ginawa ni Jesus? Nagpagaling, nangaral, nagmalasakit. Iniisip ko kung bakit ito yung naging pamamaraan ni Jesus. Mabuti kasi talaga si Jesus. Hindi niya kayang gumanti. Hindi kaya ng puso niyang mabuti na gumanti sa kasamaan ng mga Pariseyo. Dahil sa kabutihan ni Jesus, iniisip ko, sa paggawa niya ng mabuti, gusto niyang salaminin ng mga Pariseyo at sabihin sa kanila, hindi kayo yan. Mabuti kayo. Hindi ba sumusunod nga kayo sa batas? Baka galit lang yan, baka inggit lang yan. Balikan nyo kung sino kayo, mabuti kayo. At ganito din po gawin natin dun sa mga taong nananakit sa atin. Sa mga taong nagkakalat ng maling balita, ng maling panghuhusga tungkol sa atin. Suklian natin ng mabuti. Sabi po ni Rolheiser, we must be better than those who hurt us. And how can we be better than those who hurt us? Kapag sinuklian mo kasi ng mabuti, parang sinasabi mo sa kanya, kapatid kita, anak ka ng Diyos, mabuti ka, hindi na ikaw yan. Kapag tinignan mo yung sarili mo sa salamin, ano nang nangyari sa inggit mo? Anong nangyari na sa galit mo? Ano nang nangyari sa mga insecurities mo? Hindi na ikaw yan. Balikan mo kung sino ka. Mabuti ka. At dahil mabuti ka, hindi mo kailangang ikumpara yung sarili mo. Hindi mo kailangang gumawa ng kwento at manira ng ibang tao para patunayan lang na ikaw ang mabuti at mahusay. Balikan mo yung iyong kabutihan. Para kay Jesus, ang misyon niya hindi itabo yung makasalanan kung hindi pag-ukulan ng panahon, ng habag, ng malasakit. Ito yung style ni Jesus. Hindi niya kaagad lalayunin na baguhin, ipilit yung pagbabago dun sa makasalanan. Hindi, ano yung unang hakbang ni Jesus? Yayakapin kita, tatanggapin kita, ipapadama ko sa iyo yung pagmamahal ko. At nakita po natin yung bunga ng pag-ibig at pagtanggap ni Jesus. Nagbago sila, si Mateo, si Sakeo, yung babaeng nahuling nakikiapid. Lahat sila. Minahal muna ni Jesus. Minahal muna ni Jesus. Lason po sa isang pamayanan, sa isang pamilya, sa isang samahan, sa pagkakaibigan yung marahas na panghuhusga. Binubura kasi nung panghuhusga yung binhi ng kabutihan sa isang taong nagkamali o nagkulang. Ninanakaw ng panghuhusga sa isang tao ang pagkakataong magbago, ang pagkakataong maging mabuting muli. Naranasan na po natin yung kalupitan ng pandemya. Kamatayan, karamdaman, kawalan. Pero mas nakakatakot po yung laso ng mali at marahas na panghuhusga. Huwag nating hayaang sirain ng lasong ito ang ating mga ugnayan sa pamilya, sa kapitbahayan,
sa pagkakaibigan. Tularan natin si Jesus. Habag, awa, at malasakit ang tanging nararapat na tugon ng isang Kristiyano. Noon pong bagong lipat ako sa Santissima Trinidad Parish, isa po sa aming mga kabataan yung lumapit sa akin. Kinuwento niya yung mahirap na pinagdadaanan niya sa kanilang bahay. Sabi niya, Father, sobrang nasasaktan na po ako. Pwede po bang dito muna makatira sa simbahan? Gusto ko lang pong magpahinga, mahilom yung mga sugat ko. Kasi hindi lang po yung katawan ko yung nasusugatan, pati po yung puso ko. Nakasama po namin siya ng ilang buwan, kasabay namin siyang kumain, kasabay namin siyang magdasal. Nagse-serve siya sa simbahan. Naalala ko magpapasko noon, Christmas Eve. Bigla lang siyang lumapit sa akin para sabihin lang, maikling-maikli. Sabi niya, Father, napatawad ko na po ang tatay ko. Sabi ko sa kanya, CJ, Pasko na. Pasko na. Dumating na si Jesus. At nung nakaraang buwan ay gumraduate siya sa senior high school. At bago siya umakyat ng stage ay nagpadala siya ng isang text message. Sabi niya, bago po ako umakyat ng stage, gusto ko po munang magpasalamat sa inyo. Kasi sa panahon pong nawawala ako, nasasaktan ako, sugatan ako, kayo po yung tumanggap, yumakap sa akin. Kayo po yung naging pamilya ko sa simbahan. Gagraduate na po ako. At nung isang linggo lang, sumabay siya sa aking kumain. Sabi niya, Father, kagabi po, kasi break nila ngayon, bago magsimula uli ang klase, nagtatrabaho siya sa isang restaurant, may tamang-tamang sweldo. Sabi niya, kasi sweldo ko lang po, niyaya ko po ang tatay ko na kumain sa labas. First time po namin kumain ng sabay uli. Kapag sa mga pamilya natin at mga pamayanan natin, hindi panghuhusga, kundi pagpapatawad, pagyakap, pagtanggap, ang pamamayanihin natin, sisibol ang pag-asa. Para sa mga taong matagal na naglalakad sa dilim, magbubukang liwayway uli. Tularan natin si Jesus. Habag, awa, at malasakit ang tanging nararapat na tugon sa kahit anong sitwasyon. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.